Ang dahilan daw po kung bakit nagkakaganyan itong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dahil po sa patuloy nitong pag-inom nitong fentanyl, ka-coffee, isang uri po ng pain reliever, no? So dahil sa tagal po umiinom nito ni Duterte, 5 to 6 years na siyang umiinom, naging seryoso po yung impact nito. Naging seryoso po yung resulta nito sa kalusugan ni PRRD. Kaya nga sinasabi ni PBBM dito, ang kanyang bilin dito sa mga doktor ni PRRD ay alagaan siya ng maigi dahil seryoso po itong side effect na nagiging resulta sa kanya, nagiging resulta sa kalusugan ng dating presidente. Kaya ganyan siya magsalita. So kung titingnan mo itong mensahe nito ni Pangulong Bongbong Marcos no, kay Duterte, respectful pa. Di ba? May pagkamagalang pa ito. Hindi niya ito binabastos no? Tulad ng pagbanat ni PRRD sa kanya kagabi na wala talaga pang squatter ang datingan no offense meant sa mga informal settlers, pero ganun yung datingan, walang decency, correct, at walang anong tamang term dyan, wala talagang respeto sa ating presidente, di ba? Igalang mo naman yung presidente. Kung hindi mo igagalang yung presidente, igalang mo na lang yung 31 million Filipinos na bumoto para dito kay Pangulong Bongbong Marcos. So, posible dahil yan sa droga na iniinom nito ni Duterte, itong fentanyl, kaya nagkakaganyan itong dating presidente, no, na medyo nagiging bastos na ito ka-coffee. Kanina, sa naging departure speech ni Pangulong Bongbong Marcos, dyan naman po sa NAIA, abay, dinedman niya naman itong si Sara Duterte. No? Usually kasi sa mga departure speech, nagbebeso-beso pa yan, si First Lady at saka si First Lady at saka si Sara Duterte. No? Pero hindi na siya pinansin ni Lisa Marcos, no? Kasi bakit nga naman, di ba? Bakit ka pa makikipagbeso-beso kay Sara Duterte? Nilaita yung asawa mo, di ba? Normal lang yan na maging response. Normal lang yan na maging reaction ni First Lady Lisa Marcos doon sa ginawa na ni Duterte. No? Ano naman makipagplastikan pa siya kay VP Sara, ginanyan na ngayon kanyang asawa. Anong masayin niyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi niyo dyan? Pasensya na kayo, ka-coffee, ha? Medyo hindi maganda yung audio natin kanina. Ako, hindi ko napansin, sorry. Ma'am Cecilia Peña, magandang gabi po sa inyo. First honor natin ngayong gabi kay Ma'am Gloria Presas. Good evening, ka-coffee. Waiting for your live from Parma dyan po sa Italy. Happy viewing po sa inyo. Ha? Kay Mami Terry, hello po sa inyo. Kay Eloids, good evening po sa lahat. At kay Ramil Santelia Gabriel, shoutout po sa inyong lahat, ka-coffee. Sobrang nakakalungkot ang mga nangyayari. Ito puli, masettle na ito, matapos na ito, ka-coffee, dahil pinatawag na ni PBBM din kanina si Zubiri, no? Nag-usap na sila kasama po si Juan Ponce Enrile na isettle na ito, ka-coffee, itong sigalot na ito kasi hindi tayo uusad dahil sa mga incident na ito. Pero naman ibig sabihin, ka-coffee, na hindi na magpapatuloy ito yung pagbabago sa economic provisions ng ating konstitusyon. Posibleng itong People's Initiative mag-end na ito, pero itong pagpapalit ng ating saligang batas, itong mga provision na may kaugnayan po sa ating ekonomiya, posible pa rin po magpatuloy yan. In the first place, yan hindi naman gusto ni PBBM Itong mga economic provisions lang naman ang baguhin dito sa konstitusyon. Pero yun nagiging sobra-sobra kasi yung assumptions, nagiging sobra-sobra yung hinala ng mga tao, no? At kabilang na dito yung mga senador at ang kampo ni Duterte. Actually, kanina, kung pakinggan ulit niyo yung speech ito ni Duterte, sinasabi niya, ang ganda-ganda raw ng ating saligang batas, ang ganda-ganda ng ating konstitusyon, bakit daw kinakailangan pang baguhin? During his term, nag-initiate din siyang baguhin ito sa pamamagitan ng federalism. Nagkampanya siya dito, ka-coffee. Ibig sabihin, pag time niya, okay lang. Pero pag hindi niya time, hindi pwede. Diba? Kasi sinabi niya nga, na bawat administrasyon daw, ang goal daw, ang purpose nila, mapa-extend ang kanilang termino. Yan ang kanyang gina-justify dito. Pag sa kanya, okay lang. Pero pag sa ibang administrasyon, hindi pwede. So, anong klaseng mindset yan? Diba? Walang consistency. Marley Gamaro ay na PBBM, nawalan ako ng respeto kay Tatay Digong. Dahil sa mga pinagsasabi niya, na kay BBM, ang alas ng ICC, kaya tumigil na sila, masyado silang threatened, ayaw nila aminin na protector sila ng mga drug lords, sabi ni JM. Yan, fentanyl pa more daw. Eloyd, sobrang bait ni BBM, kahit gano'n si Digong, still may respeto pa din siya. Correct. Kasi kung basta si PBBM, binalatan niya na yan Hindi na ganoon kaparinig Medyo parinig pa nga yung ginawa dito ni PBBM Hindi na talaga binastos kasi ginagalang niya. Nandoon nakikinig sa speech niya. Si Vice President Sara Duterte, nasa gilid lang yan, ka-coffee, kasi tapos na yung speech niya And then, nagkaroon po ng ambush interview itong media.
syempre maririnig pa rin yan. So out of respect, di ba? Hindi niya directly binastos itong si Duterte dahil nandoon yung anak. Unlike kahapon, nakalulungkot lang din tayo, makikita natin si Ivy Marcos nandoon mismo sa event na yan. Di ba? Anong mararamdaman mo yung kapatid mo binabanatan ng kinakampihan mo? So, off. Arnold Tablang, ganun talaga kapag nag-uulyanin na. Tumanda na kasi ang kalabaw. 80 years old na siya ka-coffee, no? Medyo mahina na po yung kanyang kalusugan. Ano ba ibig sabihin nito? Kailangan ng understanding, unawain siya sa mga pinagsasasabi niya dito. Manix Viernes, sinungaling si Dutae, wala naman sa listahan si PBBM, sabi ng PIDEA at ng PNP. Correct. Pinasinungalingan siya mismo dyan. Ang PIDEA, una, nagkaroon sila ng written statement. Sinasabi nila doon na since its inception, simula nang ginawa itong PIDEA, wala sila nakikitang listahan na nandoon si PBBM. And ng-PNP, nagsalita din po sila. Sinasabi nila, walang ganyang listahan na nandoon si PBBM. So, invento lang yan ni Duterte, no? At ang sinasabi niya pa, nung siya ay mayor pa, ilang taon na nakalilipas yan? 2 taon na si BBM. 6 na taon siya naging presidente, 8 years na nakalilipas. And then, anong ginawa mo doon sa listahan na yan? Di ba may marites lang yun eh, na nagsasabi na dyan si PBBM. With the purpose na sirain siya, di ba? So unfair yan. Eh kung during his term, may opportunity siya na imbestigahan yan, nasa kanya lahat ng resources, imbestigahan yan, o iparesto niyan, o ipapaslang niya kung ano man ka-coffee, eh bakit hindi niya ginawa? Diba? Nasa poder siya that time. Biktima, kaya yung mga anak, bastos din kasi pinalaki ni Diggs sa mura mga anak niya, sabi ni Biktima. Actually, si Pulong Duterte, si Pulong ba nagsasalita kanina? O si Baste, na pinagrarasayan niya si PBBM, para uyo, di ba? Para pagsabihan ng presidente na mag-resign. Susan Darnaila Cabornat, happy viewing po sa inyo. Kay Atanasio Denise Castanieto, shoutout po sa inyo na sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. At sa lahat ng ating ka-coffee na nakikinig po sa atin ngayon. Sorry, medyo inuubo tayo ha, ka-coffee ha. Okay, kung nasa Facebook po kayo at di pa kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, pasuyo na lang po kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe. Yan. Good morning sa mga kapapasok lang po sa ating live stream. Napahiya dahil